Hi friend, andito nga pala kami sa isa sa historical shrine ng Japan, dito sa Toyokuni Shrine. Alam mo ba friend, noong 1885, Toyokuni Shrine was established in Owari, Nakamura, na ngayon ay Nakamura Ward dito sa Nagoya City, birthplace of warlord Toyotomi Hideyoshi. Bigyan lang kita ng konting background about kay Toyotomi Hideyoshi. Pinanganak siya noong 1537 dito mismo sa rehiyon ng Owari, sa isang mahirap na pamilyang magsasaka. Wala siyang marangal na dugo, walang koneksyon, at sa panahong iyon halos imposibleng umangat ang isang katulad niya. Pero hindi naging hadlang yon para magsumikap siya. Mula sa pagiging ordinaryong utusan, naging sundalo siya at naging general, hanggang sa naging kanang kamay ni Nobunaga sa mga digmaan. Ngunit nang namatay si Nobunaga, hindi niya pinabayaan na mawala sa hangin ang pangarap ng kanyang amo. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang laban at siya mismo ang nagpatigil sa mahabang panahon ng digmaan sa Japan at pinatatag ang gobyerno. Ngunit gaya ng lahat ng makapangyarihan, hindi rin ligtas sa katotohanang lahat ay nagtatapos. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang shrine na itinayo sa kanyang alaala ay ipinagbawal at winasak ng mga sumunod na pinuno. Makalipas ang mga siglo, muling itinayo ang Toyokuni Jinja Shrine bilang pagkilala sa kanyang ambag. Ngayon, tahimik itong nakatayo bilang paalala na minsan may isang tao mula sa bukirin ng Owari ang nagtagumpay na pag-isahin ang buong Japan. Sa kwento ni Toyotomi Hideyoshi, makikita natin ay hindi nasusukat kung saan ka nagsimula, kundi sa kung gaano katindi ang loob mo na umabot sa dulo. Isipin mo, isang batang ipinanganak na walang yaman, hindi kilalang apelyedo, at walang sino mang naniniwala na may mararating. Pero sa halip na sumuko, ginamit niya ang bawat pagkakataon bilang hakbang sa kanyang pangarap. Hindi siya natakot magsimula sa mababa, hindi siya nahiyang maglingkod sa iba, at higit sa lahat, hindi niya kinalimutan kung sino siya. Maraming tao ang gustong umangat, pero kakaunti lang ang may disiplina at tapang para magtiwala sa sarili kahit walang kasiguraduhan. Si Hideyoshi, pinatunayan na hindi mo kailangan maging anak ng maharlika para gumawa ng sariling pangalan sa kasaysayan. Ang buhay niya ay paalala na ang tagumpay ay hindi biglaan. Ito ay isang bunga ng sipag, tiyaga, at tamang panahon ng pagkakataon. Kaya kung minsan nararamdaman mong maliit ka lang o parang walang nakakapansin sa'yo, alalahanin mo na si Hideyoshi, dahil kahit ang magsasakang walang sandata noon ay naging pinunong may dangal sa kasaysayan ngayon. Kaya naman, sa bawat hakbang mo, alalahanin mo, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano ka babangon at lalaban hanggang marating mo ang tuktok ng sarili mong kasaysayan.